Blessed morning po muli sa lahat ng ating mga ka-G, pinagpalang araw sa bawat isa. And for today's video, ang atin pong titignan is patungkol po sa God's grace. Marami po sa atin, especially sa mga believers, ay batid kung ano po ang kahulugan or ibig sabihin ng grace or ano po ang naidulot nito, saan po ito nagmula. Marami din po sa atin is siguro ang nagtatanong kung bakit nga po ba may grace, bakit nga po ba natin ito kailangang malaman? Alright? At marami din po sa mga tao ang hindi pa nakakarinig or batid ang salitang grace. So sa pagkakataon na ito ay nawa makatulong po yung ating simpleng outline patungkol po sa salitang grace. Okay, the very first question po na meron po tayo is what is grace? Ano nga po ba ang grasya? Right? So sa biblical answer po, makikita po natin that God's grace is unmerited, unconditional, and undeserved favor of God towards humanity. It is God loving kindness and generosity which are freely given to us, na hindi po dahil sa kung ano po yung ginagawa mo ngayon, yung nagawa mo noon, hindi po. Pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang grasya ng walang bayad. This is despite of all our iniquities and sinful nature. Hindi po dahil sinisikap mong sundin ang law of Moses o yung tinatawag nating 10 Commandments. Hindi po dahil mapagbigay ka sa mahirap. Hindi po dahil masunurin ka sa parents kaya mo po na-receive ang grasya or pinili ng Diyos na ihayag ang grasya. Hindi po. Wala po sa ating sariling gawa. Bagkos ibinigay po ito ng Diyos ng free, ng malaya ng walang bayad. Right? And how or where did it come from? Okay? Or sa kung paanong paraan po inihayag ng Panginoon Diyos. Sa tanong na where did grace come from? Makikita po natin na ang grace ay mula po sa Diyos. Grace originates from God's character and nature. Okay? The Bible shows or describes God as abounding in steadfast and faithfulness. Makikita po natin yan sa Exodus chapter 34 verse 6 to 7. And also it shows that God is rich in His mercy. Ephesians chapter 2 verse 4. Okay? At dito po makikita po natin that God's grace is an extension of His love and mercy. Sa kung paanong paraan po, ito po yung sa John 3:16 wherein it says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ito po yung tinutukoy natin na kaparaanan sa kung paano po inihayag ng Diyos ang kanyang grasya sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, wherein He sent His Son to die on the cross and to save us from our sin. Yun lamang po yun. Now, meron po bang way na ma-earn mo yung grace aside from kung ano po yung sinabi sa John 3:16? There's no other way. Wala pong kaparaanan ang mundong ito to receive or to earn yung grace or yung grasya ng Diyos, for it is says sa Romans chapter 3 verse 9 or 10 ata po yun, no one is righteous, not even one, and we are undeserving of the said grace of God. Pero makikita po natin sa Ephesians 2:8-9 na pinagtibay po doon at sinabi po doon, for it is by grace that you have been saved through faith, sa pamamagitan po ng pananampalataya, not by our own doings. Instead, or rather, it is a gift of God. Again, makikita po natin na emphasize po na hindi po sa sariling gawa ng tao na sila po ay karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Hindi po. It is through faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Panginoong Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan, tayo po ay maliligtas or tayo po ay makakatanggap nitong biyaya na ito ng Diyos. Okay? Now, why did God, despite of all our iniquities, despite of our sinful nature na sobrang sobrang pasaway natin, na sobrang namumuhay tayo taliwas sa kung ano yung nais niyang buhay natin,
Bakit pinili ng Diyos na ihayag pa rin? Kung ganun na lamang tayo na kapasaway sa Kanya, bakit po inihayag or pinili ng Diyos na ihayag ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak? So makikita po natin sa Bible, okay, sa ating outline that God chose to show His grace and love sa tao because of His great love. Ito yung nature ng Panginoon Diyos. Makikita po natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. And main reason is because God wanted to restore yung relationship na nasira ng dahil sa kasalanan. For God, kung makikita po natin sa Old Testament, sa Genesis, okay, sa Genesis po, doon po natin makikita that when God created Adam, mayroong purpose to rule over all His creation, and the purpose is to be with Him, na mayroong relationship. So yun po yung nais gawin ng Diyos, nais i-restore ng Panginoon. Hindi po ninais ng Panginoong Diyos Ama na siyang lumikha sa atin na mayroon po tayong gap, na ang distance natin is very far away from Him. And knowing that after this physical life is magkakaroon po ng eternal death, yun po yung iniiwasan ng Diyos. At ang nais niya pong gawin is i-restore yung relationship na nasira ng dahil sa kasalanan. God tried to restore it by sa maraming kaparaanan kung titignan po natin sa Old Testament. Ngunit wala nga po ang makasumpong sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong makamit sa kung ano po yung standard ng Panginoon Diyos. And that's where He decided to finish it, sapagkat sa Old Testament nakita po na it was prophesied already na si Jesus Christ is maipapanganak. Alright? Magkakatawang tao ang Diyos upang mamatay sa cross at tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Makikita po natin yan kung babasahin po natin ang Old Testament and New Testament. Okay? Now, this is how God demonstrates His grace, right? His mercy, patience, and kindness by sending His Son, Jesus Christ. Yung mga Bible reference na maaari niyo pong tignan is again, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Okay? Meron din po sabi sa Romans chapter 3:24, and are justified by grace as a gift through the redemption that came by Christ Jesus. And yung atin pong iiwanan na Bible verse po for today, which is sa book of Titus chapter 3 verse 5, wherein it says, okay, God saved us, or He saved us not because of our righteous things we had done, but because of His mercy. So, sana po mas naintindihan po natin, naunawaan po natin, especially sa mga believers, okay, na ang kaligtasan po, yung kapatawaran po ng ating kasalanan ay hindi po dahil sa sarili nating sikap. Na yung kasalanan natin noon, ngayon, at sa mga darating pa, alright, hoping na wala na, of course, past, present, and future sins are freely forgiven by God through faith in Jesus Christ. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon Diyos, sa mga wala pa pong relationship or wala pa pong relasyon sa Panginoon Diyos, I would highly suggest, alright, for you to go over sa Bible, pray to God na mangusap po siya sa inyo. And if there are churches somehow near your place, go, visit, and allow God, sapagkat kumakatok po ang Diyos sa inyong puso. Buksan niyo po ito, allow Him to reveal Himself to you at iparamdam niya sa inyo ang kanyang pag-ibig. So maraming pong salamat mga ka-G, at sa susunod tayo po muli mag-aaral. God bless everyone.